Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning Liwat, Western Visayas, Iloilo morning na. Si Tuto Kumusta ang inyo sining adlaw? Kumusta ang inyo sining bugtaw? Subong adlaw sang Martes, Agosto 4 na kita tuig 2026. sa imo yuhong nga tunay. Dughan ko sa Aga pa mayo nga balita sa patag sang hinampang ining pagdaog sa aton sinipambato Pinay tennis star Alex Ayala. imo pa Ginkilala nga kampyon sa imo ka. sa Mubadala Open sa may Washington DC sinigid lamang adlaw. Sila na ang Adlaw dito sa DC diri sa aton gabi ti damo ang nagpulaw-pulaw. Good bantayan ining championship match ni Alex Ayala, Pinay tennis star Alex Ayala Batok. Kay Jessica Pigula sa diin nga nakuha niya ang kadalagan sa tatlo ka mga set. Di kung tandaan ninyo sa nagligan nga adlaw, ano ni, naging untat ng ilampang kay nagulan. Gin nag-resume ini ka gapon o kung kainas ang kaagahon. Reka lang istar sa balay. Agutan ng kami malipay. Kag nakuha ang kampyonato sa score nga 4-6-6-4-6-0. Pinakauna ini nga titulo Mata ko gamudlak. nga nakuha sa aton siniya Pinay tennis star. Ti dako gini nga bagay, dako nga motivation kag inspiration sa aton siniya nga mga atleta. Nati ang dedication kag hard work nagabunga gid ang resiliency ni Alex Ayala. Nagapakita gid sa aton sini nga pagka Pilipino, even sa support sa luwas ang pungsod, grabe gid all out ang support. Ang ang pagpulaw nyo da worth it Nagbantayan naman ang masunod nga mga hinampang. Kay may may game pa si Ayala. Damo pa sa mga torneo, sunod-sunod ini. Ang aim gid diri nga maka Grand Slam no sa patag sang tennis. Ang aton siniya pambato nga Pinoy. Sa mga kabataan nyo da trainingan nyo na tennis. Iga amat-amat popular ang iyang nga hampang diri sa aton siniyang nga pungsod. Ting mga tennis court nyo da sa mga banwa nyo bla pintahin nyo kaga panamia. Patrainingan nyo dang mga kabataan ninyo. Sa mga LGU, sponsorin nyo da ang mga sports program. Baklan nyo sang i-improve yung mga facilities nyo da. Kay Way Takabalo, basikon. Madamo pa ang mangin masunod nga Alex Ayala nga tennis yang aton nga pagatutukan. Permi lang tayo basketball. So
alang-alang kita permis basketball kaya kulang sa height ng mga Pinoy. Una nga let's discover sang iban nga mga sports para nga kita ma-explore naton nga amo ni gali kaya sang Pinoy nga magpamayagpag sa sini nga hampang. Tisang una, imagine mo, American, European, puro amo nang nag-dominate sang sini nga hampang pero subong ti atis na pamatudan naton nga ang mga Pinoy able and capable to win sa mga dalagko ang mga torneo sa patag sang tennis. Ang aton nga presidente nag-greet, nag-congratulate sa aton siniya Pinay tennis star. Kaupod sa bilog nga pumuluyong Pilipinhon. Sa iban pa nga mga balita, 2026 Artificial Intelligence Fest nga ginahiwat diri sa Iloilo City ang ginbuksan na kahapon nga adlaw sa diin nga madamo ang mga nag-attend sa siniya nga pagtilipon artificial intelligence. Magsiling kita mabatian naton ang Artificial Intelligence Fest. Nagahambal ini sang masiling kita future, but ang siling nila the future is now. Ang artificial intelligence isagid ini sa mga nagapanguna nga programa sa Department of Science and Technology nga siling naton nga ginatudlo gina-pa-improve pagin ang ihibalo sang aton sini nga mga institusyon sa pag-usar sang artificial intelligence sa madamo nga aspeto nga ini tama kay useful. Isa nagdigad gin pamangkot ano na lang to kun ang aton nga AI base kung mangin threat ini sa aton sini nga mga workers kag malesen na ang workforce tungod nga ang AI intelligence amo ang maga-take over. Siling sang DOST hindi man amo sina kundi ini mangin tool para nga ma-enhance ang madamo naton nga mga services kag magamit sa husto sa ikaayo sa improvement sang nanarik-narik naton nga mga services. Subong ginahiwat ini sa Iloilo gining paborito sang AIFS kay last year diri man na di nagkadto si DOST Secretary Renato Sudom Jr. kag tungod sang overwhelmed nga manami nga resulta sang nagligad tuig siling sang DOST balik tato sa Iloilo City kung nami to pasilidad kumpleto to bago lang ganing bago lang natapos ang PCL na conference diri sa nagdigad si Mana. Sunod-sunod ang ini nga mga events diri sa may Iloilo City. Kagdako gid ini nga aktibidad ang AI Fest na ginapatigayon subong dira sa may Iloilo Convention Center. Sa kusako gid ang Convention Center. Mga attendees dira mga estudyante, researcher, mga institutions dira nagatuon kung paano bala ining AI. Subong grabe na gidya. Sa una mapa-library kapag gani para mag-open sa imo sini assignment kag masiling ang imo maestro nga amo niyo ang reference amo sini nga libro, volume amo sini kadtuan mo sa library amo sini. Subong niya may mga AI app na ya subong nga mga kabataan dira naga-research ng ila sini nga mga assignments. May mga bintaha, may mga disbintaha amo na nga ang continuous nga pagtuon pagtanaw sang mga positive mga advantageous nga side sang AI ginatun-an ini sa sini nga forum may opportunity ang mga attendees naton ang mga delegates sa pagpamangkot sang tanan nga mga palamangkutanon kanang manami kay may exchanges sang mga knowledge and information sa sini nga fest. Kag bal-an naton nga diri sa Iloilo, damo kita diri sang mga eskwelahan, damo kita diri sang institutions, universities, mga mga researchers, hindi makatulog sang bulugay. nga mahilig sa naga-follow sang teknolohiya kag ang ining AI Fest, dako gid ini nga bagay ang pag-share sa mga knowledge about sang advantages sang siniya nga mga topiko nga ginatalakay dira. May ara sang AI Hackathon, may AI Expo, Cine AI, AI in Motion, kadamo pa. Tanan ini ginapatigayon subong diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo.
Sa pihak nga bahin, ipalayag nato ng interview no sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Manami ini nga programa kung matandaan ninyo sa nagligad may MSME Summit 2026 pinakauna ginpatigayon sang syudad sang Iloilo nga ang katuyuan mabuligan ang aton nga mga magagmay nga mga negosyante. Hindi lang sa knowledge nila, hindi lang sa pag-promote sang ila sini nga mga produkto, kundi pinaka-importante nga aspect ang funding man. Once nga ara na sa imo ang education, ang pagtudlo, ang mga concepts sang business, sa imo marketing, kag madamo pa nga mo ning tudlo sa MSME Summit mo kay naka-cover kita dito last week. hindi Ang funding, isa sa mga aspect gid nga kinahanglan sa aton nga mga negosyante. Anhon mo na karon kung kumpleto na ikaw sa ihibalo, ang imo produkto ara na manghay-hay. ang pag-multiply sa imo production, paano ina ang pag-enhance ang quality sa imo nga produkto. Matakugamudlat. Hindi mo ma-deny nga kinahanglan nimo sang funds no kag ang manami subong nga offer sa aton city government kay may ara sing ginaduso sa Iloilo City Council ining Resilient Enterprise Program sa diin nga ang aton nga mga negosyante mahatagan sang oportunidad nga makaano sila Higugma untagit sang matagaan sang kapital nga makautang sila dira nga wala sang interest mabayaran nila ini nga wala sang interest tinako nga bagay ina man sang igmunanay. especially kung kay siyempre ka mabudlay man ang interest rate mo if ever nga may mga negosyante kita nga naga-apply naga-loan sila sa mga banking institutions Sa imo pang kitaan mo na da may mga mataas ang mga rates ini kung may opportunity mayara sing fund allocation ang aton Iloilo City Government kaya mo ni karon ang ginapush sa aton sini nga alkalde nga makapatigayon o kung makapahulam sa aton sini nga MSME wala collateral wala pa sang interest palakpak gid ang aton sini nga mga nagakinahanglan nga mga negosyante dako ni nga bulig sa ila balay. nga mangin sustainable may yara sila kuan sang funds while doing sang ila sini nga mga obligasyon sa pagnegosyo sa pag-enhance ang ilang production kag madamo pa. Tugma mo sa akon nga tunay. Ipabati naton bala no ang plano sang aton sini nga alkalde kag ang ining ginaduso karon sa Iloilo City Council nga pag-aprobar sang negosyo credit access for resilient enterprise program nga once maaprubahan ini Por sila. may mga qualification of course may mga requirements not all hindi man tanan-tanan nga siling makasulod gid no kundi may mga requirements ini comply ka mo kung ano ang mga detalye sang siniya nga programa no para nga maka-avail ka mo sang pautang nga wala sang interest nga pagabayaran kag wala nagakinahanglan sang collateral. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ang aton nga nakita nga kinahanglan naton nga na-institutionalize kay like I've said sang first day gani sang aton nga MSME Summit kadamo nag-enroll no yung review ko ako nga hindi pa kita kahatag additional trainings and seminars ang isang likarason filled ng aton nga mga slots for the next couple of months no so we want to institutionalize it to make sure nga mas damo nga mga ilanggo maka-benefit ang vision ko gid ina sa aton nga Oswaldo Negosyo Academy when we established it sa 2022 nga it will be an academy nga kung may problema ka sa imong mga accounting no maka-enroll ka lang sa basic accounting sa aton Oswaldo Negosyo Academy kag mabiligan ka on how to do your accounting sa imo and bookkeeping sa imo nga negosyo. May problema ka, hindi ka nami ma-display sa imo nga mga products. Mamuay nga nami ito yung akong competitor. Di pwede kaya makakadto sa itong academy kag makahatag sang programs no
maka-enroll sa aton nga mga programs. This is making sure that we are also helping our entrepreneurs, we are upgrading their skills, making sure nga ang ilang mga negosyo maging sustainable hasta sa pila ka adlaw. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga programa no sa Iloilo City Government sa aton sini nga MSMEs. Ang aton nga mga medium small o small and medium enterprise entrepreneurs nagdigad bayara ini sila sang summit meeting kanami kay ginatudloan sila no. Halimbawa tuod isa sa mga kinahanglan nga ma-enhance ang aton sini nga mga MSMEs no ang nahambal gina ni Mayor no? Packaging. Si Tuto Gato. Halimbawa nami ang imo produkto nami damilya no may ano kada bida no may mga delicacies kabi ara da ang imo produkto nami ang imo nga ingredients nami ang content sang imo sini nga pagkaon o kung delicacy masustansya pero sa packaging nagaproblema ka no do hindi man nami ang imo nga packaging daw hindi siya bla tama ka makainganyo sa mga buyers mga customers ginatudloan ina sila no amo ni nga mga options ara ang DTI ara ang DOST nga nagabulig sa ila ang marketing ang pag-promote sa merkado lain man sa merkado pero subong isa sa mga opportunity nga nagaboom gid ang pila ka mga negosyo subong ang paggagamit sang online platform nami sila magbaligya sa sa social media kita mo kis pag-play da sa imo cellphone makitaan mo halimbawa may produkto na may nanamian kada may pagkaon man ina o kung ano nga mga pagkabutang nanamian ka sang design kag manami ang iban dalaga online selling pa na. Pinapakita ang mga reviews. Bao daw bakal kagid mo. Kung nami gid i-order dayon mo kadto sa cart kag mag-order masiling. Ma-order kuni dayon kay kanami. No kay kanami isang ila sini nga packaging kanami isang ila nga advertisement da sa social media. Isubong ginaano man ina, ginatudlo man ina. Kag actually related man ini sa AI Festo sang DOST. Kung maayo ka magamit sang teknolohiya sang social media platform, online selling isa sa mga patok. Pero siguraduhon mo nga ang produkto mo maayo gid quality kay nga tumupa na karon sa customer mo kag wala siya masatisfy. Kagaya hindi siya nanamian kaga imbes nga makabulig naglain pa. Ti delikado man na imo business. Kag isa gid ka aspect nga hindi mo dapat pag-i-ignore ang pagproseso sang business permit, ang BIR mo da, ang tanan-tanan nga mga requirements i-comply mo na. Hindi lang nga baligya, kada nga baligya sa social media, ang mga lehitimo nga mga requirements, mga papeles, mga permits nimo wala mo ma-secure. Delikado man na no. Imbis nga makaginansya ka, base karon ng imo ginansya, kulang pa sa pangpiyansa mo bla no kung makasuhan ka da. Amo sina nga mga bagay ginatudlo gid sa aton sini nga MSMEs sa aton sini nga Iloilo City Government kag mga partner agencies kaya katuyuan sini mabuligan man sila kay tibabalaan man naton nga ang pagnegosyo hindi man na sila nga overnight ma-learn mo tanan ara ginadayang kabudlayan ang failure ang hardships sakripisyo sa aton sini nga mga entrepreneurs ara ti ini kung matigayon ining interest free wala collateral nga pagpahulam sa mga MSMEs ti imagineon mo na ibalik mo lang yung ginhulam mo wala sang interest makabuligid sa imo sini nga pagnegosyo kung makabawi-bawi ang imo negosyo ibalik mo ang imo nga ginhulam. Pero kisang mabudlay kay daw uso gid subong niya kisa nga. Baw ang mga iban gani gapanukot utang ara na sa gina-post na sa social media kay baw ara gid yang mga salawayon hindi gina sila madula. Ang mga basta mag-usapang utang na may ara ginadaya nga nalipat na bla. No amo ginang nagka-problema. Ti ini kay may opportunity once nga ma-approve ini kag maka-avail sang sini nga programa ang aton sini mga MSMEs dapat i-comply nyo gid
sundon yung gid kung saan-o ang balayran, saan-o ibalik ang ginhulam nga kapital Inday, para wala trouble kay mabudlay na. ay, Hindi lang sa mga MSMEs, kundi sa tanan gid ya, no, sa tanan nga nagapangutang. katulog sang dugay. Hay, Kaya ginagisa nagaka-problema kung nagaka-amnesia na bala ang nagautang. imo nalipay. Namo nang masadya ka ginahalinan kisa sang konflikto sang hindi paghangpanay. Kung malala kag daw large scale nga estafa na karon labot sa korte. Gayon mataog. Di kung ara na sa korte, budlay nga may penalty na. Ana, ang dugan ko, inday. May mga balayran ka na nga damages tapos wala ka kabalo basi mapriso ka pa. Una nga part sang ginatudlo gid sa aton sini nga mga MSMEs dapat dira gid makit-an sa imo ang mga quality of being a good payer. Nga walay kabulay. Hay, Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:57 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. balay. Agutan Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nagupod diri sa aton sini nga programa subong aga. mata ko gamudlak sa imo ka. San pa sa aton sini nga mga nagaupod sa FB Live nato. Ang iban pa nga mga balita, bantayan nyo na lang sa aton sini nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, sa aton nga mga balita nasyonal. Linagong. Kag iban pa. Good morning kay Sir Mike De La Torre nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ka pamangkot gid Sir Mike kung sakop sila kuno sang sang assistant sang SSS. May mga requirements dang SSS para kung sino ang kwalipikado nga magbaton sang sining bulig sa aton sini pila ka mga kauturan. Sa tanan naton nga mga upod sa aton pagpangalagad, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ako gid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng mga mambabatas. Ito ang naging tugon ni House Prosecutor at Manila